Narciso Olalo, September 2, 2025. Mensahe ng Diyos. Habang nanood ako ng Senate hearing, maya-maya inaantok. Kaya nagpasya na lang ako na humiga at hindi ko na malayan, nakatulog na ako sa aking pagtulog. Nasa isang lugar ako na hindi ko kilala. Umiikot ang paningin ko sa lugar. Ang alam ko kasi, may mga tauhan ako doon na gumagawa, pero wala akong makikita kung saan sila napunta, na ang alam ko, yun na ang lugar. Kaya nagpasya na lang ako na babalik kung saan ako nanggagaling. Pagdating sa malaking building, sumilip ako sa bintana. May isang tao sa loob. Ang alam ko, siya ang in charge sa loob. Ang sabi ko, bantayan mo ang ginagawa natin dyan. Gawa ng may multo. Naisip ko kasi na babalik ako uli sa lugar kung saan ang alam ko na may mga taong gumagawa o nagtrabaho. Pagsara ng bintana, umalis na ako. Hindi pa ako nakalayo, bumalik ako, naisip ko kasi baka sa likuran dadaan ng multo. Tinitingnan ko rin sa butas kung nasaan nagpunta ang nasa loob. Nakita ko siya sa loob na papunta siya sa isang building na malaki. Nasa loob din ng building na yon. Sa pagkikita ko, umalis na ako. Nakailang habang biglang dumilim gabi na pala. Lumakad ako, takot na takot ako. Nakita ko ang isang puno ng malunggay na ang daming dahon. Naisip ko na nasa puno na yon, nakadapo ang multo. Kaya nakatitig ako sa puno, sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Dawala Nawala silang nasa likod ng puno ng malunggay na mataas sa opisyal sa gobyerno. Sa pagkarinig ko, naisip ko na balikan ang nasa loob ng building para siguraduhin ko na nakalak ang bintana sa likod. Sabay nagising na ako, ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito pag may gagawin akong Zoom meeting. Oh, malinaw yan, ano? Anong ibig sabihin yan? Malinaw naman talaga yan. Oh, anong ibig sabihin yan? May kaluluwa? Ha? Mauna ng ghost project yan, Ars. Maog yun. Sa Mamandiay. Mauna na siya, ang Ghost Project na sinasabi ng Diyos dyan. Sino ang puno dyan? Oh, si Marcos. Di ba? Yung malunggay, yun yung mga galamay nasa baba. Oo. Yan yung malunggay, di ba? Maraming dahon. Oo. So, mahabang kwento yan. Oo, di ba? Maraming ano yan, sindikato. Kumbaga, malunggay, mahabang kwento yan o mahabang ano yan, kung ano mga sindikatong ginawa nila. Kabit-kabit yan. Yun yun. Ngayon, yung sinasabi niya na wala dyan, di ba? Yun yung mga nangawala ang mga congressman. Maraming nasa Amerika na. O, sabi ng Diyos dyan, magpulasan yan sila ngayon. Magkanya-kanya na sila. Magtulakan na sila. Kanya-kanya na sila hugas ng kamay. Oo, yun yung ano na yan, mensahe na yan. Yung Ghost Project. Tsaka yung kasama niyan lahat yan. Kung ano may yung mga corruption na ginawa nila. Pati yung mga substandard na ginagawa nila dyan. Yun ang sabi ng Diyos dyan, ang Pilipinas talaga, sobra ka sama ng kalooban ng tao. Nag-umpisa pa lang yan sa mga pare ninyo at pastor ninyo. Diyan pa lang. Diyan nag-umpisa yan sa paniniwala. Mga pare ninyo mismo, mga kurap. Saan ang kinukurap ang mga pare ninyo? Kayo mga ninyo, mga puso't isipan ninyo. Ini-scam nila. Minamanipula nila ang mga utak ng mga membro ng mga tao. Ang kalooban ng mga tao. Kinukurap na nila. Eh, ang kakapal ng mga mukha ng mga pare at pastor ninyo. Damay-damay na kayo diyan. Akala ninyo sasabihin ko lang yung mga politiko.
pati kayo mga pare kayo, mga pastor kayo. Kayo mga miyembro, baka akala ninyo hindi kayo na-scam ng mga pare ninyo. Na-scam kayo, Yung mga turo nila isipin nga ninyo, yung mga tao na yan, isipin ninyo, may mga relihiyon lang, may mga relihiyon yan. Mga relihiyoso ika nga, mga kapatiran ninyo yan. Tapos bakit gano'n sila? Nasaan yung sinasabi ng mga pare ninyo na ipagdasal? 'Di ba? Nasaan yung sinasabi ninyo ng mga pare ninyo na ang Bible, kaligtasan? Mga tao na yan naniwala ng Bible yan. Nagbabasa ng mga Bible yan. Ginagamit pa nga nila yung blessing na galing sa Diyos. Pero mga kamkam nila ng pagnanakaw na pera ng bayan, taong bayan, 'di ba? Hindi sila nga nahiya, sabi ng mga blessing daw nila. Yun yung blessing na sinasabi nila, na galing sa pagnanakaw. Mag-umpisa nga sa paniniwala yan, Alam mo yung mga tao yan, na sinasabi ninyong mga relihiyoso, kung talagang naniwala ng Diyos yan, hindi gagawa ng mga ganyan yan. Niluklok ng taong bayan yan para magsilbi sa bayan o sa tao. Pero ang ginawa nila, doon pa lang sa umpisa, pagbotohan pa lang, pagpamili pa lang ng mga boto ninyo, doon pa lang makikita na ninyo na hindi na maganda ang mga kalooban ng mga kandidato na yan. Binibili na nila ang mga boto ninyo. Doon pa lang mag-umpisa makikita na ninyo na 'pag nakaupo na yan, walang magandang mga gawain ang gagawin niyan. Puro pagnanakaw, puro kasamaan na lang ang gagawin diyan. Kaya nga ang mga ginagawa niyan, sinasabi ko na gahaman yan sa kapangyarihan, pera, o sa lahat ng bagay. Tapos nasaan yung sinasabi ninyo na, mga relihiyoso ang mga tao sa Pilipinas? Kaya tugma yan sa sinabi ng Diyos. Ang Pilipinas ay tinatawag kong makasalanang bansa. Kaya sana kayo mag-isip kayo ng tama para hindi kayo ma-scam ng mga pare at pastor ninyo. Hanggang ngayon nagpatuloy pa rin ang paniniwala ninyo sa mga pare at pastor ninyo na binansagan ng Diyos na nambirwa makasalanan, 'di ba? Ngayon kayo naniniwala, malinaw doon na nambirto kayo. O ngayon, tingnan ninyo yung mga kapatiran ninyo, kung anong pinagagawa diyan sa gobyerno. Tapos ang lakas-lakas ninyo magsasabi ang relihiyon niyo ang kaligtasan. Samantalang nakikita ninyo sa dalawang mata at narinig niyo sa dalawang tainga kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga kapatiran ninyo. Kaya harap-harapan, nandiyan sa harap ko yung mga pare at pastor ninyo. 'Pag may tanong ako hindi lang masagot ng tama, ta's sampal ang bote nila. Mga scammer sila. Isipin nga ninyo, hindi pa kayo nag-umpisa magtrabaho, meron na silang kaparte sa pinaghirapan ninyo. Diyan pa lang, scam na kayo. Tapos takot pa kayo sa mga pare at pastor ninyo. 'Pag nakakita kayo ng pare, saludo kayo, hahalik pa kayo sa kamay, hahalik pa kayo kung saan, 'di ba? Samantalang kayo ang nagpalamon. Kita niyo isipin nga ninyo yan, kung matino ang pag-iisip ninyo, may mga sariling eskwelahan ang mga pare ninyo, 'di ba?
kahit saan ka, kahit sa Pilipinas, kahit dito sa ibang bansa, may mga eskuwelahan ang mga pare ninyo. Saan nanggagaling yung mga pinagtatayo nilang mga eskuwelahan, 'di ba? Galing sa inyo 'yan. Tas sasabihin na wala silang pera. Yung, hinihingi nila sa inyo mga tithe, galing ika nga daw para daw yan sa mga bayarin nila sa pang-ano nila sa kuryente o sa simbahan. Samantalang makita ninyo kung gaano kalalaki ang ang mga ano nila, eskuwelahan nila. Mga stockholder sila ng mga bangko, malalaking mga kumpanya. Sila pa yung mga stockholder ng mga mining company. Isipin niyo mabuti yan, tapos nagpatuloy kayo magsamba sa kanila. Kaya ako, gumagamit talaga ako ng salitang masakit na pakinggan ninyo, yung inutil, bobo at tanga na pag-iisip ng tao. Dahil kahit kitang-kita ninyo sa dalawang mata, narinig niyo sa dalawang tainga, parang wala kayong narinig at wala kayong nakita. Kaya inutil kayo mag-isip. Tagal ko ng binabanggit 'to. Subukan ninyong kumasa, 'di ba? Kawawa kayo sa akin, harap-harapan. Mayroong mangungutya sa akin umaatras kasi talagang sabihin ko kung anong dapat ko sabihin, dahil yun ang tama para magising kayo. So yun lang ano, Miss Kay, malinaw naman talaga diyan na tungkol yan sa mga korapsyon. Thank you, Brother Nurse. Ang alam ko na-explain na ito, Brother Nurse, but then, kasi very relevant sa mga pangyayari, I will just read again. Narciso Olalo, September 5, 2025. Let me share my screen. Mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako sa isang kalsada sa tabi ng bundok na may bangin, biglang may dalawang lalaking sumasalubong sa akin. Ang sabi ng isa, "Pare, baka gusto mong magtrabaho sa amin bilang isang rep-wrapping." Nag-isip ako, ano nga yung rep-wrap? Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, yung ginagawa nila sa isang lupa na nag-slide na lagyan ng wire netting para protektahan ang lupa na hindi bababa. Sa pagkakarinig ko, sabi ko sa dalawang lalaki, gaano man kalaki ang area sa gagawin ninyo, nag-isip pa ang lalaki. Naisip ko, bakit hindi niya alam kung may lugar na silang trabahuan. Ang sabi ko pa, magkano ba ang arawan? Sumagot ang lalaki, 1,000 per day. Sumabat ang kasama niya, pare, ang laki naman yan. Sumagot naman ang kausap ko. Kasama niya, ano ka, kikita pa nga tayo ng 10,000 pataas. Sa pagkakarinig ko, lukuhan na ito. Tumalikod ako at lumayo. Hindi pa ako nakalayo, sinundan pa nila ako. Ang sabi, pare, ano, magtrabaho ka ba sa amin? Narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, sabihin mo sa kanila, hindi ba ninyo alam na ikaw ang panorama, ang salita ng Diyos? Yun din ang sinabi ko sa dalawang lalaki, sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang mensaheng ito, sinasabi ng Diyos na hindi lang flood control ang dapat imbestigahan, pati na ang mga kalsada at riprapping na ginagawa ng DPWH na project dahil marami ding anomalya na ginagawa nila bilang isang korupsyon. Pag-usapan din natin ito kung may gagawin akong Zoom meeting. Maraming salamat, Miss Kay. Oo, na-explain ko na yan, tungkol yan dun sa ano, sa, ah, Yung sa tungkol yun riprap. sa corruption din, yung flood control, yung mga sa kalsada, mga ano na yan, yung retrapping nila. At kasama yan, yung arawan ng tao. Kumikita din sila diyan. Kung ang kaarawan ng tao, halimbawa,
1,000, bibigay lang nila 500, 600, malaki din ang kikitain nila dun. Oo. So, yun yung mga part ng ano yan, mga korapsyon din yan. Ah, wala naman tayong duda diyan kahit wala pang mensahe, yun na yung kalakalan talaga sa Pilipinas pa. Ay, nagkakaroon sila ng ano, ah, kumbaga ba, laging meron sila. Kaya yun ang ginawa nga diyan, magkaroon ng mga subcon hanggang lumiliit na yung, ah, budget kasi yung nakakontrata hindi na siya kikilos, ipa-subcon na niya. So, kailangan niya kumuha muna siya bago siya magpa-subcon, yung nag-subcon naman kukuha at kukuha din yun, puwede na niya ipa-subcon uli yun. Tapos yung sa huli na, siya na yung magtatrabaho. Kaya ang arawan na, standard, palit ng palit na hanggang sa talagang ano, nagkaipitan na. Kaya maraming kontrata, hindi lang sa flood control, hindi lang sa ano ng gobyerno, kahit sa mga ano, nanggontrata sa bahay. Maraming mga kontraktor na nalulugi o iniiwan nila kasi nalugi sila at hindi natatapos ang kontrata. Kaya marami ganyan sa Pilipinas dahil nga sa ano, kalakalan na ipa-subcon, bawasan, mag-umpisa hindi tatapusin kasi nalugi na. Marami sa Pilipinas 'yan. So, isa 'yan sa mga, makikita natin na wala na ang kalooban ng kapwa natin Pilipino. Sobra nakatalamak ang korapsyon, sobrang nakasama ang kalooban ng tao. Wala na silang wala na silang Diyos sa puso nila ba. Wala na silang pakialam kung may mga damdamin silang nasaktan, ang mahalaga sa kanila kumita. Yun yung problema ngayon sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot isipin na gano'n na lang talaga mag-isip ang tao. Hindi ba yun kasi ang gawain ng mga taong hindi naniniwala ng may buhay pa sa kabilang buhay. Ang mahalaga sa kanila, may pira sila, nakapanglamang sila, nabubuhay silang marangya, pero pagdating sa kabilang buhay, akala nila madala nila yung kapangyarihan at kayamanan nila. 'Pag hinto ng hininga nila, hanggang doon na lang yung kung anong meron ng tao. Ako, naranasan ko na ang kung ano ang buhay ng, mamatay na tayo. Hindi yan sa nangyayari sa'kin na naginip ako, sa true to life story, naranasan ko na ang kamatayan ay hindi tayo kakabahan sa oras na mamatay tayo. 2 beses ko na naranasan yan. Wala kang alalahanin kung anong meron ka. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, kasi marami sa inyo, na natatakot mamatay. Marami sa inyo, bukang bibig lang na nagsasabing ready na kayo mamatay pag gustuhin ng Diyos. Pero pagdating na sa mga bagay na alam niyong maaaring magdala sa inyo sa hukay, ma-depress na, mai-stress na, kakabahan na. Alam niyo kung paano ang tao 'pag namatay na? Wala kang ano, alalahanin na kung anong meron ka. Ang maramdaman mo diyan, nakahiga ka,
ang nararamdaman mo sa katawan mo, pagod na pagod ka. Tapos yung mata mo, ayaw mo idilat. Kasi antok na antok ka, ang naramdaman mo, antok na antok ka. Yun yung yun ang maramdaman ninyo. Habang antok na antok ka niyan, gising ang isipan mo. Tapos, ang nasa isip mo, gusto mo na magpahinga kasi pagod ka na. Yun talaga ang maramdaman 'pag malapit na tayo mamatay. Gano'n ang maramdaman ninyo. Hindi kayo kinakabahan, wala kayong iniisip kung anong meron kayo. Basta ang maramdaman niyo lang habang nakahiga kayo na nakapikit, ayaw mo nang idilat ang mata mo. Gusto mo na magpahinga kasi pagod na pagod ka na. Yun ang naramdaman ninyo. Siguro pinaramdam ng Diyos sa akin 'yan para mai-share ko rin sa inyo kasama sa mga pangaral. Kasi nangyari sa akin 'yan noong kung hindi ako nagkamali nasa 31 ang edad ko. Tapos mga 31, 32 o di ko alam kung 31, 32, doon naman yung panaginip ko na ang sabi ng Diyos na 'pag tumunto ako ng 40, diyan na ako mamatay. Kaya yun yung ano, panahon na yun na ano, inaabangan ko na mag-40 ako at, ah, kasi ang alam ko sa panahon na yun mamatay ako. Pero doon naman ninyo sa edad ko ng 44 man siguro, doon naman yung nag-umpisa na, kinausap na ako ng Diyos. Tama din ang sinabi ng Diyos na mamatay ako kumbaga, pero pinabalik lang niya. So, sa edad ko 31, dalawang beses ko na ranasan, yung una 31 yata ang edad ko, yung 'pag namatay tayo na ano ang maramdaman mo. Tapos sumunod noon, ah, nung ginamit na yata ako ng Diyos noon na parang ayaw ko ng gumising, na pagod ako, gusto kong nakapikit lang, pero naisip ko na meron pa akong pamilya, kaya gusto ko idilat ang mata ko. Kasi meron pa akong pamilya na nangangailangan sa akin. Yun yung time na yun na ginamit ako ng Diyos noon para mag-aano ko sa pangarap. Pero hindi pa ako nag-post noon sa Facebook kasi wala pa akong Facebook yung panahon na yun. So mga ano siguro 2010 yata, 2010 pa yun o 11. Yun yung mga time na yun na pangalawa. Kaya sabi ko sa inyo, hindi kailangan natin na magkaroon ng limpak-limpak na kayamanan katulad nila Bilyar, katulad ng mga kurap na yan, mga tao na yan, kung sino-sino pang mayayaman. Ang mahalaga sana sa atin, magkakaroon lang tayo ng nagagamit natin na habang nabubuhay tayo at hindi na kailangan na sobra-sobra. Kaya yun ang nangyari sa ano, sa ginawa ng mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tingnan niyo na si Bilyar, oh. Mauubos ba ng pera nila kainin habang buhay sila? Hindi na. Ito na ang ginawa nila. Pinagbibili nila ang mga lupa kung saan-saan na mura. Yung mga dating palayan, dating taniman, pinagbibili nila ng mura. Ngayon, ibenta nila ng mahal. Ang hindi nila naisip, anong kakainin ng tao ngayon sa sunod na mga henerasyon na puro pinagtayuan ng bahay. Di ba? Wala na. Ano kainin ng tao? Yung mga kabundukan yan, binubungkal nila, pinapatag nila, tulad ng mga SM, oh. Merong mga bundok na pinapatag ang bundok, pinagtayuan ang mga subdivision. Oh, yung mga miner, oh, di ba? Binubuhukay yung mga bundok, binubungkal ang mga bundok, dahil sa mga ginto na yan.
So, yung taong gahaman na sa pira at kapangyarihan. Ang lahat ng yan iiwan at iiwanin niyo yan, maniwala kayo sa'kin. Wala ang madala diyan kahit kapiranggot na salapi. Iiwanan at iiwanan ninyo yan. Ang mahalaga lang sana sa atin, maging satisfy na dapat tayo na makakain tayo ng 3 beses isang araw hanggang nabubuhay tayo. Hindi kailangan na limpak-limpak ang mga pera natin, magnanakaw pa tayo, mangrap pa tayo, o manglamang pa tayo sa kapwa para maglikom ng maraming pera na hindi naman natin madadala yan sa kabilang buhay. At ang lahat ng yan, yun ang mitsa para pagdusahan ninyo yan sa kabilang buhay. Ikagahaman ninyo sa kapangyarihan. Di ba? Tingnan mo si Villar, oh. Anong ginawa ni Villar? Tumakbo pa sa Senado. Naging senador pa. Bakit? Mag-senador pa siya. Ang dami na niyang pera eh. Bakit nag-senador siya? Kapangyarihan. Magagamit din niya ng proteksyon doon sa mga negosyo niya. Yung mga budget sa lugar. Kung saan siya nakabili ng lupa. O merong mga allotment ng mga senador. Patayuan ng kalsada yan. O. Pag naging kalsada na, galing sa gobyerno. O di, yung lote niya na binili ng tag 250 pesos, maibenta na yan tag 30,000. Isang per square meter. Ganun ang style yan ng mga taong yan. Kasi accessible na sa galing sa liblib na lugar, mura ang bili. Kasi tubigan, kangkungan, di ba? Walang kalsada. So ngayon, itong mga magsasaka na nasisilaw din sa kapiranggot na pera, ibibenta lang nila ng 300 square meter o 500 pesos per square meter kasi wala nga kalsada. Eh ngayon, nakaupo sila diyan, tatayuan nila, palagyan nila ng kalsada ngayon. Nandoon yung mga lupang binili nila, accessible lang ngayon sa kung ano-ano, ay tubong lugaw na. So yun yung kaya sila tumakbo pang kasenador kasi madali na sa kanila kumilos. Yun yung sinasabi natin na ginagawa nila ang lahat para pangsarili. Kaya yun naman ang nangyayari sa tao. Gahaman. Gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan o sa lahat ng bagay. Pero lahat ng yan, iiwan at iiwan ng yan, tao habang nandito pa tayo, dapat maging masaya na tayo kung anong meron tayo na may magamit tayo habang nabubuhay. Hindi kailangan na sobra-sobra. Dahil ang lahat ng yan, iiwan at iiwan natin lahat yan. So yun lang, Miss Kay. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars. I will share the next